And of course, usapang politika na tayo. Ang daming nangyayari ngayon, especially sa Congress. Yes. At kung politika ay parang hindi daw ang dahilan. Kaya daw po nag-iba ng mga nakaupo sa mga key positions at isa sa mga naapektuhan ay si Congressman Egay Erice na dating Senior Deputy Minority Leader. So napalitan siya. Alam ko si Congresswoman Leila de Lima nga ang pumalit sa kanya, no. Pero parang before nangyari lahat ng 'yan, mamaya tanong natin kung totoong nangyari to, ha. Yung pagpuna daw ni Kong Egay kay Pangulong Bongbong Marcos sa gitna ng mainit na usapin sa bola-bola daw. Bola-bola? Bola-bola, sinabi ni Congressman Erice doon sa hearing na nangako daw si PBBM na papanagutin yung mga anomalya sa flood control. Pero bola. Yeah, yung anti-political dynasty, bola din daw, 'di ba? So, tanong natin kung ano pa yung mga ibang boladas. Nagkataon ngayong gabi ang guest po natin ay walang iba kundi sa Caloocan 2nd District and Justice Committee member at dating Senior Deputy Minority Leader, Congressman Egay Erice. Welcome back sa STL, Kong Egay. Magandang gabi po. Good evening, Kong. Hi. Magandang gabi, Joby, Chiki, and Maricel po. Yan. Maricel. Okay. Yeah. Medyo lumiit yung video nyo, Kong Egay. So, dinig ka naman namin. So, okay lang, ha. Papakita na lang namin muna ang iyong larawan. Ano ba to? Sobrang marami bang bola na sa tingin nyo talagang mga bolada sa inyong narinig kaya talagang nangyari yung palitan na yan? Kong Egay. well, alam mo, Joby, nung nagkaroon ng malaking iskandalo dito sa flood control, ang sinuggest ko sa isang privilege speech, sabi ko, ang pinakamagandang gawin ng ating presidente, imbestigahan to na mabuti, pero at the same time, siguro dapat na asikasuhin yung mga political reforms, just like the anti-political dynasty law, yung sa party list, yung political party system and campaign finance law. Kasi ito yung mga nagiging ugat ng korupsyon sa ating bansa. Yan yung nasabi ko. At natuwa naman ako, pinuri ko naman si Presidente nung ginawa niyang priority legislation yon, including yung aming panukalang batas nila Congresswoman Leila de Lima, yung Independent People's Commission against infrastructure corruption. So prioritize yun. Pero lahat yun naging bola dahil pinaasa lang ang mga tao, pinaasa lang kami. Pero sa bandang huli ay hindi naman natupad. At kasama na dyan yung pangako ng gobyerno ni Pangulong Marcos na magpapakulong siya ng mga malalaking isda before December 15. Tapos yata naging January, ngayon Marso na, wala pa rin. So, ibig ko sabihin, nakikita naman natin na yung mga ginagawang investigasyon, hindi para malaman yung totoo, kundi para i-delay at pagtakpan kung sino talaga yung mga salarin dito sa flood control project na ito. At makikita na natin, even Senator Lacson named the Bersamins as parang beneficiary. Pero nung bandang huli, hindi na siya kumibo, hindi niya na pinatawag sa Blue Ribbon Committee. So talagang lahat ng naging investigating body like the ICI, nagre-resign na yung mga commissioners kasi nakikita nila na nagagamit lang yung pangalan nila pero wala namang kinapupuntahan yung investigation. At ang tinanong ko kay Presidente, dapat talaga yung budget reforms kasi 2023, 2024, 2025 national budget natin talagang sinalaula. At hindi siya kumibo, pumayag siya. Yun nga yung tinatanong ko sa kanya, bakit siya pumayag? Pati mga foreign assisted projects, yung Metro Subway, yung PNR Elevated Rail, at maraming pang iba na talaga namang na-delay at nagmahal ng about 20% dahil dito sa pagsalaula ng budget, tinanggal yung mga appropriations cover nito, nilagay sa unprogrammed appropriations, tapos pinalitan ng mga flood control, pinalitan ng mga cat's eye, at yung mga maanomalyang proyekto na malalaki ang kickback. Hindi ito nangyari
sa anumang gobyerno. I've been in public service for the last 50 years. Na marami akong presidente na 5 beses, panlima ko na itong sa Kongreso. Pero walang ganitong kalaki. 800 billion. Naku. Sir? Insertions noong 2023, 700 billion, 2021. So, siya yung mananagot daw. It's command responsibility. Sir, si Maricel po ito. Actually, kahit yung ICI nga, hindi pa rin malinaw kung ano Yes. magiging kapalaran ngayon. No? Yes. Tagal na natin naghihintay. Pero, sir, bakit po ninyo nasabi na kahit yung anti-political dynasty na ginawang priority ng LEDAC, bola rin? Sapagkat, alam mo, may parameters yung ating konstitusyon. Ano yung dapat na maging anti-political dynasty law? Dapat it will promote equal access to ordinary citizens for public office. Pangalawa, it will prevent monopoly of power. Ngayon, yung aking panukala na nakapasa na noong 2013 sa Suffrage and Electoral Reforms Committee, ang ginaanan ko na nga to accommodate yung political dynasties na maninipis. Ha? Pero pag Sir? Naku, tawagan ulit natin si Congressman Erice. Naputol yata yung internet connection natin. Sayang, ipinapaliwanag pa naman niya yung kanyang punto kung bakit niya sinabing pati yung anti-political dynasty bill, bola rin para sa kanya. Yes. Pero kasi may sagot din dyan yung Malacanang. Sabi ni Yuse Claire Castro, bakit ba lagi na lang si PBBM daw ang sinisisi kung may nangyayaring hindi maganda? Kung political dynasty bill daw, di dapat gamitin na lang daw niya ang talino niya para makipagdebate nang makuha niya ang bersyon na gusto niya. Yun ang sagot ng Yusek. So hihingan sana natin yung reaksyon o yung response ni Congressman Erice dun sa naging pahayag ng Malacanang. Oo. At saka, totoo ba na nakausap si Congressman Sandro? Alamin natin yan. Hindi ba? So, kabilang po yan dun sa mga lilinawin natin kay Congressman Erice kapag nagkaroon na po tayo ulit ng communication with Ayan a na. good congressman. Ayan na. Ayan! Sir, magandang gabi po ulit. Dinig nyo na po ba kami? yes, dinig na. Ayan, mas maganda yung okay, connection okay. natin. Sir, naputol po tayo dun sa inyong paliwanag kung bakit po ninyo sinasabing bola itong anti-political dynasty. Yes, sabi ko may parameters. Kaya yan, in-accommodate na natin ang ating version at yun din naman nakapasa sa Senado, sa committee, sa Senado. Sa isang pamilya, pwedeng one national position, one local position. Second degree of consanguinity, yung immediate family. At yan yung sa akin ideal na yan. Okay na yan. Kahit na dalawa pa. Ngayon, ang ginawa nila na version, ni-railroad ng Kongreso, isa sa national position, meaning Presidente, Vice President, Senador, isa. Tapos isang governor, pwede. Kung ilan ang cities sa isang probinsya, alam ba, Cebu, 7, pwede 7 magkakapatid, mayor. Tapos, ng munisipyo, 20 magkakamag-anak. At kung ilan ang distrito, pwede tigi-tigi isang congressman. So, walang nabago. At actually, yung political dynasties, yung matataba ng political dynasties, mai-encourage pa dahil legal na pwedeng marami sila. So, itong it will promote political dynasties at ito ay magpapabundat pa. Hindi na taba, bundat ng mga political dynasties. Ngayon, bakit natin sisisihin ang presidente? Simple lang. Siya nag-prioritize. Allies niya to. Allies niya tong majority party. Bakit? At alam niya yung definition ng political dynasty dahil nung ipinasa namin noong 2015, yung first law na may anti-political dynasty provision, yung SK Reform Law, may anti-political dynasty doon. Ang author's house ako. Ang author Senate, si Presidente. Kaya alam niya yung meaning. Bakit magpapayagan niya mag-file yung kanyang anak ng ganitong klase ng bersyon?
So bola-bola lang to. I see. Pero sir, isa pa po dun sa ipinunto ni Undersecretary Claire Castro, di kung hindi nyo raw po gusto yung version, gamitin nyo na lang daw po yung inyong talino para makipagdebate sa mga congressman. Total trabaho naman daw po ng House of Representatives na gumawa ng batas. Alam mo, 25 taon na ako nakikipagdebate dyan. My advocacy against the political dynasties predates the 1987 Constitution. Pero natuwa ako nung prioritize ni Presidente Marcos. Dahil walang presidente na nag-prioritize niyan. Siya lang. Ba't hindi niya inilaban? Bakit pinabayaan niya na yung ito hindi na to 39 years the Congress have ignored its mandate to enact mandato to ng Kongreso yung mag-enact ng anti-political dynasty law section 2 section 26 article 2 of the Constitution. Itong ginawa nilang version hindi na to pag-ignore, ito ay pambabastos. It's a travesty of the Constitution. At bakit pinayagan ni Presidente? Kahit magdedebate ako doon, kung inuuto lang pala kami ni Presidente at hindi niya naman inuutusan o hindi niya kinakausap ng mabuti yung kanyang mga allies, dahil pinangako niya to hindi lang sa akin. Pinangako niya to sa simbahan. Nung inuuto niya yung simbahan na dahil nagrarally sa trillion peso march, nung inuuto niya yung civil society, pinangako niya yan. At nung February 25, yan yung rally namin sa EDSA, Anti-Political Dynasty at Corruption. So kung ang sinasabi po ninyo, Kong, no, na ito ay largely dependent sa Pangulo at mga allies po, ng Pangulo, ibig sabihin po ba ay talagang hindi independent ang Kongreso? Siyempre, natural kasi coalition Ganyan naman talaga ang parliament. Kung sino yung majority party, yun na nasusunod. Kami nga, ang papel namin, mga minority, mag-criticize, mag-amend kung pwede kami maisingit na pagtatama. Kung wala naman, wala kayong magagawa. Wala kayong magagawa. It's always the rule of the majority. Pero kailan po kayo kinausap ni Congressman Sandro? November, I think. November. Nag-speech ko na sinabi ko nga, kino-question ko yung 23, 24, 25 national budget, pinabayaan ng Pangulo, but yung cabinet niya, alam na alam yan, but hindi kumibo. Di sabi ko nga, it's question of complicity or competence. Yun ang sinabi ko. Hindi pa ako tapos magsalita, sinundo na ako ni Minority Leader Libanan at sabi sa akin, pagkatapos ko magsalita, pupunta kami sa opisina ni Majority Leader Sandro Marcos. At in-escort niya ako, papunta dun sa opisina. Pagdating ko, nandun si Speaker Bojitan, nandun nakatayo si Majority Leader Sandro. Nung mupo kami, nung una tahimik, tapos sabi niya sa akin, ano yun? Sabi ko, ano yun? Yung speech ko sa political dynasty, kasi kasama din doon sa aking speech, pagkakataon ako, yan talaga yung advocacy ko. I'm very passionate about that for the last 40 years. So, sabi niya, hindi yun. Bakit ina-atake mo yung si Presidente? Sabi ko, kung malalim mag-isip, hindi atake yun. Tulong yun. Kong Egay, Yes. na-monitor ko lang naman na parang merong alok, hindi ba alok, kundi para sa idea si Congressman Marcoleta na sinasabi na, bakit hindi kaya kayo sumali doon sa slate ni VP Sara for senatorial? Alam ko na may sagot na kayo doon, pero baka sa mga hindi pa nakakapanood, ano po ba yung inyong reaksyon nung narinig nyo yung alok na yon or biro, or birong totoo ni Congressman Sabi ko, Marcoleta? alam mo, madadagdagan pa yung hindi marunong sa Senado. Dadagdagan. Pero, seriously, may naniniwala ako kay Confucius. Know thyself. At isa rin ang problema ng ating bayan. Maraming tumatakbo, hindi nila kilala yung sarili nila. Ako kilala ko, hanggang dito na lang ako sa distrito ko. I'm already 65 years old. Siguro, another term and I will retire. Another Congress, tapos magre-retiro na ako para naman sa aking pamilya. Ngayon lang talagang
stress na yung misis ko dahil wala naman talaga ako, hindi ko in-involve yung aking family ever since, even my wife, my kids, hindi yung na-involve sa politika. Dahil yung pinagdaanan ko, for political families sa Caloocan, nilabanan ko yung mga dynasties. Napahirapan ako, nabully ako, talagang hinahabol ako ng mga goons. So ako naman, ni Baril wala ako dahil ako advocate of gunless society. So, iniis ko lahat yun at ayoko nang maranasan ng mga anak ko. Yeah, so so mas desidido kayo na mag-last term diyan sa mababang kapulungan. Pero political alignment, siyempre kapag tatakbo, kahit naman sa level na 'yon, kailangan may political alignment, ano po? Oo. Sinabi ko, I am not Marcos, I am not Duterte, I'm a Liberal Party. So tatakbo ako under the Liberal Party. LP pa din. Paano ko makipag-align kay Presidente Marcos ang Liberal Party? So sabi ko, I cannot join them. Why? Naranasan ko martial law. Talagang yung demokrasya, marami ring namatay. Ayon nga kay Professor Winnie Monsod, nung panahon ni Presidente Marcos Sr., doon pinakamataas yung level ng korupsyon sa Pilipinas. Ngayon, wala ngang pero wala ngang masyadong patayan, pero ang level ng korupsyon pangalawa sa tatay niya. Kaya sabi ko, it's no longer a democracy. What's prevailing in our country, in the government of our country, is kleptocracy. Sir, So I cannot join the Marco. Pero LP. doon naman, LP, kung sasama naman palagi ko, hindi rin pwede sa Duterte. Imagine kung nakulong si Congresswoman Laila de Lima for 6 years, talaga na-demonize ang Liberal Party. So sabi ko, ang sa aking sarili, hinahangaan ko, tingin ko pinakamatitong presidente natin sa Pilipinas, si Pangulong Pinoy. Very close ako sa kanya at kilala ko siya. At kilala ko yung kanyang pag-iisip at ang batean ko sa aking mga desisyon ngayon sa masalimuot na larangan ng politika ngayon, simple lang. Kung ano yung ikatutuwa ni Pangulong Aquino, dating Pangulong Aquino, na magiging action ko, yun ang gagawin ko. Kung mabubwisit siya, hindi ko gagawin. Pero palagay ko, pag nag-Marcos ako o nag-Duterte ako, magagalit sa akin si Pangulong. I would rather be independent if the Liberal Party will join any of the group. Kung kanina sinabi po ninyo, no, I don't know if completely joke lang yon, yung inalok nga po kayo, may idea nga si Senator Marcoleta, or Senator Marcoleta pala, oo, na sabi po ninyo kung... Nagbibiro lang siguro. Kasi sabi niya, love na raw ako ng mga DDS. So sabi ko, ano naman ako sala sa lamig sa init. Sabi ko hindi ko naman nilalabanan yung Marcos dynasty rin. Dynasty lang, nilalabanan ko rin yung Duterte dynasty. So, sabi po ninyo Kong, no, na baka madagdagan pa yung mga kulang ng alam sa Senado. May problem po ba para sa inyo ang Senado ngayon? Hindi, wag na. Dagdagan mo pa yung kalabang ko. Ano ba yan, Kong? If you have nothing good to say nothing at all na lang? Opo, pero kung balikan ko lamang po yung inyong posisyon sa minority, para dun sa hindi po familiar sa sistema sa Congress, ano po bang epekto nun kung napalitan po kayo bilang House Deputy Minority Leader, and sino po bang nagdedesisyon kung kailan magkakaroon ng changes dun sa mga nakaupong posisyon? Alam mo, nung panahon ni Pinoy talaga, kung sino yung number 2, maglalaban, laban ng speaker, ang tawag doon yung farther minority. Kung sino yung, alam mo, 3 naglabang speaker, yung pangalawa, yun dapat ng minority leader. Nung panahon ni Pangulong Duterte, na bago yun. Dahil supermajority, ang ginagawa ngayon, yung mismo majority, siya yung namimili kung sino yung minority. Ang gagawin, mag-elect muna ng speaker, tapos pipiliin na nila kung sino yung minority. So, tapos doon kukuha ng minority leader. Kasi kaya nilang manghiram ng mula sa majority dahil ang dami nila. Gaya ngayon, 28 lang kami. Pwede
sila ng mga minority kuno para manalo yung minority leader. Ngayon, hindi na yung number 2 eh. Ang mangyayari, mag-elect muna ng speaker. Yung hindi bumoto, speaker, yun yung magiging mag-perform ng minority at mag-i-eleksyon. Pero i-designate na rin ng majority yon kung sino yung ano. Okay. Kaya sabi nyo kuno. May mga consensus, pero for example, ako, nung pinakiusap ako ni Congressman Paul Dasa at ni Raul Dasa, mga kasama ko sa Liberal kay Minority Leader Libana, na kung pwede, ako na yung Senior Deputy Minority Leader dahil matagal na ako sa Kongreso. Okay naman si Nonoy, tapos kailangan lang daw, sabi sa akin ni Congressman Paul, kailangan humingi ako ng blessings kay Speaker Romualdez noon. So I went to Speaker Romualdez, na inausap ko, nag-usap sila ni Nonoy at ako yung na-designate na SMDL. O ngayon naman, siguro iniisip nila na dahil may blessing sila, dapat I will toe the line. Ako naman, siyempre, yung knowledge ko sa gobyerno, sa tagal, so hindi ko naman pwedeng hindi punahin yung mga nakikita ko na pagkukulang, dahil ang talaga naman nagsasuffer yung mga kababayan natin. Pero sa tingin ko, naging matigas din talaga ulo ko dahil sumobra talaga yung criticisms ko. Nung nakita ko yung ginawang pagsasalaula nung pinag-aralan ko na nung 2023, 24, 25 budget talaga. Alam mo, 1.45 trillion na. Ano ba sabihin yan? Yung 1.45 trillion, yan na yung isang taong budget halos ng mga Pilipino. Kasi yung ganyan 6.9 trillion yung ating pondo. Pero karamihan nun, yung debt servicing, karamihan nun yung personal services, sweldo, karamihan nun yung operating expenses. So yung talagang capital outlay for programs and projects, yung 1.45 trillion, halos isang taong proyekto na yan eh. Na para na yan. So yun, sayang, na inilagay sa mga ghost projects, interest. Kaya nakita mo ngayon, yung pag-utang natin, 9% tumataas every year. Pero yung growth natin, 4.4 nung 20, mas mabilis ang utang kaysa pagtaas ng ating economic growth. Yes, so ano mangyayari? I understand that. Yes, Bansa. sir. Opo. Pero, sir, sinong nagdesisyon ngayon na kailangang palitan yung mga nakaupo sa minority? Whose decision was that? Kasi sinasabi sa akin although hindi ayaw naman aminin ni Congressman Nonoy na kinukulit lagi siya ni Sandro. Pero nung sa akin, hindi ko na, kahapon ng umaga, sabi niya sa akin, hindi ko na kaya yung pressure sa taas. So, paano natin to dapat i-view? Ano to, parang parusa? Kasi nag-criticize kayo, ganun ba? Ganun na nga. Sabi ko naman, okay lang naman sa akin. Actually, okay naman na ang pinalit sa akin, liberal din, si Congressman Laila de Lima. I hope na hindi niya dadanasin yung dinanas ko na ako napatawag sa principal's office. Ayun. So, hindi pala pwede mag-criticize, ganun. May mga nagkikriticize, pero kasi ako directly criticize ko yung tatay ni Congressman Sat. Yan yung problema sa dynasty, kita mo. Dapat mauuna yung poproteksyonan yung integridad ng institusyon ng Kongreso kaysa protektahan mo yung tatay mo. Dahil dynasty, ganyan yung nangyayari. Diba? Yan yung perfect example kung bakit hindi maganda yung political dynasties. At nakita nyo rin naman na si Presidente, ang speaker, noon si Speaker Romualdez, ano nangyari? Diba? Na salaula yung budget natin. So, kasi nagkaroon ng parang wala nang check and balance. Diba? Wala nang check and balance. Kawawa naman ng mga Pilipino. Alright.
Sige po. Naku, thank you for joining us, Congressman Egay Erice. Marami pong salamat sa inyo. Salamat sa inyo. Thank you, Kong.